Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga messages ninyo for today. First card, we have time. Ayan, trust in divine timing. Alright? Magtiwala kayo sa divine timing. Kasi kahit gaano tayo magpipilit no, ng kung ano yung gusto nating maging outcome sa mga ginagawa natin. Kahit gaano tayo mag-insist no, na yun ang gusto nating mangyari, yun ang ipupush natin. If it's not divine timing yet, talagang hindi yan magka-come to fruition, hindi yan mangyayari. Kaya instead no of insisting, instead of pushing kung ano man yung ipinagpipilitan natin, atras tayo, no. We better step back, no, and let's just try to surrender no sa universe at magtiwala na lang tayo sa divine timing, no. Let's just go with the flow, kasi kung talagang yan ay nakatakda ng mangyari, yan ay mangyayari, no. So yun, we just need to wait, no. We just need to learn to wait and surrender. Okay? So what else? We have joy. Ayan, enjoy the little things. Ayan. So kasi baka ang iba sa atin, no, Aries, hindi natin napapansin no yung mga maliliit na bagay, hindi natin na-appreciate yung mga kakapiranggot lang na mga bagay na dumadating sa buhay natin or mga nangyayari, kasi we are some of us no, doon lang tayo nakafocus sa kung ano ang ingrande, kung anong bongga, kung anong malaking bagay, 'di ba? So baguhin na natin 'yon, kasi lahat no, lahat ng nandito sa mundo mahalaga. Merong kanya-kanyang ano 'yan, halaga, merong kanya-kanyang purpose, no? Kaya maliit man o malaking bagay, no, they are just equally important sa buhay natin, no? Equally important sa mundo. Kaya let's also not just enjoy the big things, but let's also enjoy and embrace even the little things. Okay? So what else? We have mindset, find a different perspective. Maaari ngayon kailangan ng magbago no, ng inyong perspective. We need to change. Siguro somehow, you know, yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay, pagtingin sa mga tao. You know, let's look at things at a different perspective sa ngayon. Let's try different way of living. Yung ganun ba, no? So that's part of that's part of change, no? And the 2026 is also about transformation. It's all about change. And lalo-lalo na yung pagbabago on a personal level, no? Yun ang first half no, or first part of the year na maaaring doon magfo-focus ang karamihan sa atin no, sa collective. So what else? We have energy, rush of excitement. Wow, so this is good kasi maaari no na yung energy ninyo is high, 'di ba? Sa ngayon, there will be siguro excitement, there will be tawag dito yung adrenaline rush din ninyo nandiyan dyan, 'di ba? Kaya you will be excited about doing things, no? Na kung ano man ang kunyari mga opportunities na dadating or dumating, you know, siguro magiging super excited ka dyan at gagawin mo, or kumbaga aasikasuhin mo agad-agad, no? Or pupuntahan mo agad-agad. So that's really beautiful. Maaari merong mga pangyayari dito na that will really excite you. You know, baka merong mga kaganapan dito na talaga namang pupukaw ng inyong passion, pupukaw ng inyong excitement, no? Yung ganon. So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Aries. We have man holding a heart. Ayan. So, maybe you are going to be dealing with a man sa ngayon na po pwedeng, very
very helpful of you, very supportive of you. Possible na dati mo na tong kakilala, 'di ba? Baka dati mo na tong kakilala, parte na to ng buhay mo na ngayon magpapakita ng ekstrang pag ano sa'yo, ekstrang concern, ekstrang pagdamay sa'yo, yung ganon. Yung parang, this person is going to be very compassionate, no, at this time. At pwede rin ang para sa iba sa inyo, baka yung taong ito is also going to express, 'di ba, his romantic interest sa iyo. Kasi po pwedeng nandiyan siya because also of his romantic interest para sa iyo. Kaya siya magiging extra mabait sa iyo, extra romantic sa iyo, magpapakita siya ng magpapakilig, yung gano'n, dahil meron siyang romantic interest. Po pwede rin naman na talagang purely pagtulong, no, yung purpose ng lalaking ito sa iyo, no? Gusto ka lang talaga niyang damayan, yung ganon. So what else? We have victory. Beautiful. Meron kayong pagtatagumpayan. You are going to succeed in some endeavors, in some areas of life. Kaya congratulations sa inyo. For sure, ano man itong pagtatagumpayan ninyo, you work hard for this. Pinagsikapan mo yan, pinagtrabahuan mo. So this could be a link sa career, sa trabaho ninyo, sa business, pwedeng ganun, or sa relationship, 'di ba? So it could be in any area of life. So we also have all tied up. Ang iba sa inyo rito siguro, nanggagaling kayo sa sitwasyon na parang trapped kayo sa sitwasyon na to. You're tied up, hindi kayo malaya, no? Hindi kayo malaya sa nagawin ang gusto ninyong gawin, isipin ang gusto ninyong isipin, yung mga ganon. You are not free to be yourself, no? Maaaring ganyan ang pinagdadaanan ng iba sa inyo rito. Kasi syempre, collective reading ito. So, mayroong mga sitwasyon dito that may resonate with you, merong hindi, no? So, just take as it resonates, okay? At ang hindi nagre-resonates, leave it for someone else. So, pero ngayon, no, ganun man ang inyong sitwasyon nakaraan, sa ngayon, you are going to release yourself from being tied up. Kasi we have number 5, no? Kasi 2 plus 3 is 5. 5 is change, no? At nagliliwanag na yung aura ng babae sa card, kaya that also signifies that maaaring nagliliwanag na din ang pag-iisip ninyo, nagliliwanag na rin yung kumbaga yung paligid ninyo, kaya pati yung isip ninyo parang nabubuhayan na din, yung damdamin ninyo nabubuhayan na din, at magkakaroon na kayo ng lakas ng loob, no? Magkakaroon na kayo ng lakas ng loob dito na kumawala na from this energy, no? Kasi maaari ngayon maglalakas ng loob na kayo na lumaban na or bawiin na yung kapangyarihan ninyo over yourself. Maglalakas ng loob na kayo na bawiin na yung inyong personal power, no? So, good luck. So, what else? We have door to value, Aries. Napakaganda, napakaswerte, 'di ba? Door to value is abundance. Merong paparating na biyayang pangkaperahan. Abundance is coming your way. Ang daming dollar bills na lumabas sa pinto, hindi ba? At saka gold, no? Inside and out of this door is gold. Talagang siguro there could be a big amount of money coming your way, no? Maaring property din yan, baka merong mga pamana sa'yo na talagang merong malaking halaga, or pwedeng financial blessing, no? Talagang pera ang dadating sa inyo. Maaring cold cash, no, ang ma-receive ninyo. That is also possible na baka this is winning, no? Baka merong panalo kayo dito, mapapanalunan na big amount of money. So, saan man to manggagaling? Magaling man to sa trabaho, sa business ninyo, sa investment ninyo, wherever this money will come from. At it feels like to me that this is going to bring forth a huge change sa buhay mo, lalong-lalo na sa inyong pangkaperahang aspeto. You are definitely going to be abundant and prosperous na at this time. Kaya, good luck and congrats sa iyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo, Aries.
So we have the Emperor energy. This is really beautiful kasi si Emperor, this is also about stability, you know. At meron din tayong number 31, and number 31 becomes number 4, no, which is also stability, and this is door to value. So most likely magkakaroon kayo rito ng stability, no, sa pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So siguro talaga yung mga perang dadating na yan, no, yun ang maaaring maging susi na maging susi na ng inyong pag-establish ng inyong financial stability and security. You know, maaari din ang iba sa inyo dito will be assuming a role of yung parang yung managerial position. Baka magiging manager na kayo, mapopromote na kayo into a leadership role, yung ganon, ano. So there is, siyempre pag umangat din ang posisyon ninyo sa trabaho, so dadami din ang pera ninyo, lalaki din ang sweldo ninyo, dadami din yung inyong marireceive, no, na kaperahan. So what else? We have Ace of Cups. This is a new beginning. So this is really beautiful. There is definitely a new beginning in your life. At depende ito sa inyong sitwasyon. This could be a new beginning in love. This could be a new beginning in your trabaho. This could be a new beginning in career, 'di ba? Or baka magsisimula kayo ng bagong relationship, magsisimula kayo ng bagong, kasi baka dito meron ding marriage, no? Meron ako napipick up dito na baka magpapakasal ang iba sa inyo, or baka magsisimula na kayong mag-expand ng inyong pamilya. So, maaring ganon. And this is also, kung nakikita ninyo, 'di ba? Yung tubig, yan, lumagpas na sa cup, overflowing, 'di ba? So, yung happiness ninyo will be also overflowing around this time. It's because overflowing din, no, yung biyayang dadating sa inyo. Kasi si Ace of Cups, this is divine blessing, no, this is the blessing na promise sa inyo ng universe na dadating sa inyo. And this is what you need, no? Kung ano yung kailangan ninyo, yun ang ibibigay sa'yo. And it's gonna come in abundance. Kaya overflowing siya kasi sobra-sobra siya para sa'yo. So we have Knight of Wands. And so maybe you are, there are opportunities that are coming talaga, and you are going to seize that moment, no? Na pagdating ng mga oportunidad na yan, talagang you're going to take action agad-agad, no? Aanuhin mo agad yan. You're going to look into it. At maybe you are going to embrace, no, each opportunity na dadating. Kaya you will be excited then, no, for that. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.